Siguro challenge na experience ko is yung isolation. Tama. Kasi remember, we're working from home. So, pumatong na yung October, unti-unting nag-dwindle down yung mga clients. Before, milk tea lang sila. Then, bumabay kita na sa VA, naka-Starbucks na sila, di ba? Gadgets yan. Yan ang Gadgets. Pero, siyempre, kailangan mo na i-control na hindi porket may bago, go ka sa bahay. hi guys, welcome to the very first episode of our podcast wherein we teach VAs how to be successful in their careers and also their finances. My name is Chris and we are joined by Anne, Zach, and also Mina. Yes. So, I'm Mina. Actually, wala ko muna how I get started being a VA or freelancer. Way back 2009, actually, tinuruan ako ni Zach at first. Pero actually, hindi yun yung line ko kasi talaga yun. First, hindi talaga yung career path ko. Because I was a banking and finance graduate. So, more on parang medyo old-fashioned na pa ako. Parang gusto ko yung office time or parang to the office. Usually, the office And got interested. Kasi, pero sa bahay ka lang at the comfort of your home, nag-work ka doon, how time mo. But kailangan discipline doon. Pero yun, medyo na-overwhelm ako ng yung client. Parang 2010s, medyo parang medyo mahirap na kaya ba natin magturo para meron tayong katuwang sa paggawa ng mga tasks or kung being a freelancer, then doon nabuo ang CDNM. So, to add on that, I'm Zap pala, no? Nag-start tayo as an art director. And from there, nakita natin, very lucrative naman ang graphic design and creatives noong panahon na yun. But when I saw na yung internet marketing is progressive, no, that's the time na naging interesado tayo sa internet marketing. And then I met this guy, my mentor. He's Mike Collins. No, he's a godfather of real estate investing in Tampa, Florida. And he taught me how to do funnels, landing pages, and the digital marketing sphere. So yun yung ating naging background. And then I saw na talagang nagkakaroon na ng dent sa marketing space itong online. So that's the time na I jump into the bandwagon, and then I told Mina to join me. And then Mina also reach out to Chris and Anne. So that started creative designs in new media. And then I think may pwede pa sabihin may additional ka doon, creators? Yeah, absolutely. Actually, my background is not really background, more of the backstory is quite similar to Mina. So I'm a graduate of nursing. So it's a far cry from virtual assistants or digital marketing. However, things happened. So got introduced with digital marketing around 2011. Yeah. So you're probably 2 years ahead of me, 3 years ahead of me. And then 2011, I started working in the digital marketing space. And I started back then like with SEO, and then it transitioned over to social media, project management. And then, yeah, I've been doing that for quite a few years now. So, yeah. And actually, nung medyo marami na tayong talagang client, that's where we have Anne, right? That's right, yeah. Yeah. Where kami. Ganun ba? So, yan po si Anne. I started 2013. Also, banking and finance graduate, same ni Nina. So, I got an influence from her kasi na I was working on food industry before, which is very hectic talaga ang schedule. So, nung nakita ko yung work from home na ginagawa na, din ako naging interested kasi parang malaki ang may tutulong nun para sa akin na working mom, gano'n. Kaya, doon ako na-start na turuan as a VA. So, as of now, nandito pa rin ako. So, ibig sabihin, magandang VA. We call ourselves like phone-based dudes. Phone-based dudes. Pero, paano ba yan? Medyo dumadami ng life natin yung mga challenges tayo na encounter. Like me, kasi may
or medyo dumami na yung client, even if I did top you, hindi ko pa rin makayang hawakan natin yung client. Hindi na kasya sa oras ko. Kailangan matulog ko. So yun, minsan kayos ko na natin. So, naisip ko na parang, pwede mo kumita dito eh. Parang, if I can outsource yung mga ibang fast or yung mga clients ko, but I still handle the clients, i-outsource ko rin nga gawin. Parang it's lucrative eh. I'll be earning a lot. At the same time, may time ako na maghanap ng iba kang client. Makakarami ako. So, naisip ko na parang, kikita ko dito eh. Ito yun, ano sa'yo. Or, tapos, naging, kung i-compare mo yung nag-office base ka to a freelancer, napakalaki na agwat. So, dun natin nakita na pwede maging tool to change lives, no? Pati yung lifestyle ng isang ordinary or regular employee, biglang magja-jump into, significant yung jump nung Nangyari kay Ann. Kasi, Ann was saying, McDonald's manager. Okay, lang, forgetting yung brand. So, sorry. Yeah, you were a manager, right? So, medyo, hindi naman, alam mo na natin, pag food chain, hindi naman ganun kalaki. Pero, that augmented your income mo right away, right? So, ikaw, ang challenge mo? Siguro, challenge na experience ko is yung isolation. Tama. Kasi remember, we're working from home. Burnout. So, burnout, isolation. So, mag-isa ka lang sa bahay eh. So, and then at the same time, andyan na yung mga distractions sa'yo. So, tatrabaho ka, nandiyan ang TV mo, isa computer mo, lahat, games. Yan. So, I guess, yun yung parang isa sa mga challenges na experience ko. And then, secondly, remember we're talking about around 2011 nito mga panahon na to. So, hindi pa sikat na home base eh. Pagka may kausap ka, sinabi mo, anong trabaho mo? Home base. Anong tingin sa'yo? Walang ito to, wala kang trabaho. Parang sino-sugarcoat mo na, pero tingin nila wala kang talagang trabaho. So, yeah, I guess those are the challenges that I faced through the years. Yeah. And then, sa akin naman, yung napansin ko lang, ibang mga clients, no, hindi siya masyadong, may bilang lang, pero hindi siya masyadong nagtatagal. Say, ang experience namin ni Ate Mina is pagdating ng bare months, pumatong na yung October, unti-unti nag-dwindle down yung mga clients. So, yun ang ginawa namin ng paraan. So, itakil na lang natin sa susunod yan kung paano natin na-cope up yung mga struggles natin. No? So, here we go, Ann. Ano na-encounter mo dyan? Since malayo, you transition to a different role. Malayo kasi sa food chain, siyempre bukansok ka ng ganong oras. Yung dapat ang workers with 9 hours, pero hindi ka abutin ng 9 hours kasi nga man. For instance, dito sa client, may mga tasks na kailangan gawin based on the time management na ginagamit ninyo. So, dapat within that time natapos na yan. Pagtapos yan, focus ka na. Magagawa mo na yung mga kailangan gawin sa bahay. Sa bahay ka na. Tsaka yung travel mo, kasi travel hour mo sa trabaho, may ilang oras dito. Ilang minuto lang, ilang kuha mo lang sa computer. So, meaning to say, ang sinasabi mo is, kumbaga, by transitioning to a VA, yung work-life balance mo, mas gumanda. Oo, kasi ang travel time noon sa work, 2 hours sa Makati eh. Nakatira ka rin sa Makati noon, 2 hours to go to the CBD area, no? Grabe, ano to, yung oras na travel. Tapos pauwi, 2 hours again. Mahaba yung oras mo sa trabaho. sa travel. Oo. Sa bahay. And you need to spend for your clothes, your food, napakamahal din nun. Kaya siguro nauso yung memes na papasok kang Disney princess, uwi kang si Beast. Yeah. Ano naman, let's talk about money. Kasi normally, pag VA ka, focus mo is, kita mo ngayon, tayo mabayad ako bukas, mabayad ang mga bills ko, so sunod ko naka-line up ng lagi. Pero hindi nila iniisip yung part na kumita ako eh. Ang nangyari sa kanila, they also chase the lifestyle that they do. Like for example, before milk lang sila. Then bumabay kita na sa VA, Starbucks na sila, di ba? Hindi na naisip yung financial freedom, which is pinaka-important. While you're earning a lot, kailangan
there's a process, may cycle ka na equal ka rin. So, usually, yan ang magiging ano nila, yung ginastos na yung tingin nila, focus din nila natin. Focus din. Parang, walang purpose yung naging, pag-augment naman yung kita mo kasi, cycle lang eh. Pag-sweldo, gastos mo ulit, sweldo, gastos ulit. Which is mali. Yun ang kailangan natin i-explore sa mga BA. Dahil magkasatan lang kita, BA or a freelancer. Pero, how do you invest? How do you make your money work for you? Diba? Hindi Ano sa tingin mo, Kuya? Well, actually, I agree dun sa point na yun eh. Kasi, personally, I've experienced din, lalo na nung around 2011, newly graduate ako, bata lang ako, I don't know anything, di ba? So, baguhan lang ako. So around 2011, if memory serves me right, siguro ang first starting salary ko was around 15,000 pesos, mga ganyan. And maybe after a year, na-double siya 30,000. And then afterwards, medyo gumaganda naman. Pero na-realize ko, parang 4 years down the track, parang sabi ko, yung 15,000 is sweldo ko versus say umabot na lang mga 60,000 after 4 years. Parang ganun pa rin. Ano nangyari, di ba? So, ano tawag doon? I think that's lifestyle inflation. Sumasabay yung lifestyle mo sa sweldo. Pero totoo eh, kahit wala ka sa online or offline office-based, same thing din eh. Nagiging sumasabay sa gastusin yung pagtaas ng sweldo mo. Pero dapat may control ka dun eh. Say, ang isa sa mga nagiging money trap natin dyan is yung Starbucks. No? May mga naging office mates ako. Everyday sila nag-Starbucks. Ang gagawin nila, pupunta ng Starbucks, hindi uubusin yung kape, dadalhin sa table nila. So, parang nako-caught up sila dun sa status nung Starbucks. Again, that's a money trap na associated dun sa lifestyle inflation. So lifestyle inflation, kumbaga parang tumataas ang kita mo, pero tinataas mo din yung gastusin mo, which then nag-equalize lang siya, or sometimes baka matutaas mo yung lifestyle, back to zero ka ulit. At saka, Kuya Chris, yung iba, dahil nga dati maliit lang ang sweldo nila, no? Lalo na yung mga VA na biglang laki ang sweldo, na-excite sila gastusin yun para wala ng bukas. So, yun I think na nagiging trap nila doon sa... Nakakalimutan na nila yung mga emergency fund kasi hindi naman ang VAs forever. Yung client ko na to, hanggang 10 years, madalang lang yung parang client na talagang maalagaan mo na abutin ng 10 years, 15 years. Pero paano, what if mamatay na yung bare months? Wala ng client, 3 yung nawala, 6 mahawak mo. But your lifestyle was, yung kung ano yung nakikita mo na pang-ali, paano ka na, diba? Ikaw, anong money trap mo? Mga damit yan, gadgets yan. Yan ang gadgets. Pero, siyempre, kailangan mo na i-control na hindi porket may bago, doon ka sa bago. So, dapat control mo din yung management yung mga pumapasok sa'yo, hanggang hindi pumapasok. Pero kasi pag nag-stop yan, stop ka rin, level ka rin. Pero ma-advise mo, Chris, na kunyari, sa emergency funds sila, usually, ilang months ba dapat ang emergency funds nila? Kita nila, at least. I would say, personally, at least dapat meron kang 3 months na emergency fund. Kung mas mahaba, mas maganda. Pero at least the bare minimum would be 3 months. So, when we say emergency fund, ano ba yung emergency fund? So, let's say, for example, ang lifestyle cost ko is pinating na rin na lang 20,000 naman. Yan ang gastusin ko sa lahat-lahat. Bills, pagkain, lahat. So that means dapat meron kang savings na at least 60,000 pesos per month to cover yung 3 months na expenses mo. So yun tinatawag natin emergency fund. Pero syempre, the longer, the better. Kung may extend mo 6 months, 1 year, why not? The better, di ba? Yeah. Dinawag din sa kanila, yung emergency fund there is you will be using that for emergency fund purposes. Na hindi yung hirap ko muna. Kung may bagong iPhone, hirami ko muna. Hindi pwede yun. Which is mali. I think one way to build your emergency fund, may bago na ngayon mga digital banks. Mas mataas ang interest ng digital banks eh. So when you're building up your emergency fund, doon, very liquid din naman yung digital banks. So yun, kung may mga nag-uumpisang VA dyan, lalo na yung mga estudyante natin,
maganda na naituturo din natin sa kanila yung Oo, kasi hindi naman banking and finance tayo, pero hindi naturo sa atin ng being a financial literate. Hindi tinuro sa amin where to invest, why you should invest, and ganyan. Walang tinuro sa atin, di ba? So, Beatrice, meron lang ako itatanong sa'yo. Yan digital marketing space ba? Meron ba tayo dyan leverage? Meron actually. So, ang masasabi kong leverage natin dyan would be yung actual na tao. So, yung staff mo or kahit yung sarili mo itself. So, yan ang magiging leverage mo dyan. Kasi syempre, sila yung gagawa ng mga task mo, sila yung gagawa ng mga opportunities for you. And then, paano sila magiging leverage? So, by acquiring more skills. Yun. Kumbaga, yun yung, kasi hindi ka pwede mag-stagnate eh. So, ikaw at yung mga tao, hindi pwede mag-stagnate. Dapat continuous learning. And then, by doing so, yun yung magiging leverage mo. Yan. So, ano bang magandang advice na ayan na natin sa mga VAs or sa freelancers? Actually, huwag kayong matakot na i-delay niyo yung gratification. Alam niyo ba yung feeling, mas masarap yung feeling na bumagas ka na ngayon, but you already know na nakasave ka na para sa future mo. Iba kasi yung nag-enjoy ka ngayon, wala kang focus ba bahay, makasakit naman, you have emergency fund for that, or okay din naman kung wala life insurance, maganda. But yeah, i-discuss namin sa mga next episode namin kung ano yung mga magandang investment vehicle, mga ganyan. So, yung kayo, anong advice? Sa akin, may sinasabi sila work hard or work smart. Para sa akin, nag-uumpisa yung working smart or working smart So, by working hard. Kasi kung hardworking ka, lalo ka natututo. So, lalo ka nagiging smart. So, yun, hard work lang. Hard work. Bigayin mo lang ng pagyan. And then, in no time, marirealize mo, you're getting smarter. Nag-progress ka na sa journey mo being a VA or a freelancer or digital marketing professional. Yeah. Sa akin na advice ko continuous learning lang tayo dapat. Hindi yung ituro sa atin, yun. Kasi ang world natin nag-progress, dapat tayo learning sa atin. Yan. Hindi dapat mag-start sa isang skill set. Ito na yung naituro sa akin dito na ako. Dapat continuous kang mag-excel na yung Kasi imagine, back then, wala namang AI. Pero ngayon, lahat AI na, di ba? So, that's why, so meaning to say, ang isa sa mga takeaways natin would be, dapat adaptable ka. So, you have to adapt kung yung, kasi remember, we're talking about technology here. And technology 5 years ago, 10 years ago, and 10 years from now, iba yan, nag-iiba. So, you have to be able to adapt kung yung bago, kung yung meron, which will make your career better, di ba? So, yun. Yeah. Yeah, to wrap it up, advice namin, let your money work for you. Hindi ikaw dapat mag-reform doon. And then keep on learning, moving. Yun. I think yun yung pinaka-essence. And do you have some? Kaya marami tayong katutunan pa ulit sa marami namin episodes. Yeah. So guys, stay tuned sa mga following episodes natin. So again, my name is Chris. I'm Mina. I'm Sap. And I'm Anne. Thank you for watching. Bye.